Grabe, I saw something in the internet mga kaibigan na sobrang nakakaiyak at nakaka-amaze na nagbigay sa akin ng puzzle kung bakit ganito kabait si Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Ganito pala siya pinalaki ng kanyang mga magulang at isang misteryosong liham ang aking nakita at isang voice recording ni Ferdinand Edralin Marcos Sr. Ano ito? Halika, atin ito pag-usapan mga kaibigan. Pakinggan natin ito. Nakita ko sa internet ang liham na yun at maaari magpapago rin sa iyo. To my son, Bongbong Marcos, I am proud of the accomplishments you have achieved, and I believe in your capacity to lead our beloved nation towards progress and unity. As your father and a former leader of this great nation, I wish you strength, wisdom, and fortitude in your journey. May you make the Philippines proud, and may your legacy be a testament to your love and commitment to our people. Always remember that my spirit is always with you. I love you, son. I once knew a man who saw what little had been achieved since independence in a land of people with the greatest potential for achievement, and yet they were poor. But he got it done, sometimes with the needed support, sometimes without. So will it be with his son. You will get no excuses from me. May nakita ako sa internet na hindi ko talaga inaasahan. Simple lang, isang sulat, isang mensahe, pero hindi basta-basta. Galing ito sa isang ama para sa kanyang anak. Pero teka, hindi ito ordinaryong ama. Hindi mo muna kailangang malaman kung sino sila. Dahil ang mahalaga ay yung nilalaman ng sulat. At habang binabasa ko ito, may kung anong kirot sa dibdib kong hindi ko maipaliwanag. Para gusto ko lang i-scroll down at kalimutan. Pero may parte sa puso ko na nagsasabing, tapusin mo to. At doon na nagsimulang pumukas ang pinto sa isang tanong na hindi ko kailanman tinanong. Bakit nga ba ganito kabait si Pangulong Bongbong Marcos ngayon? Alam naman natin, hindi perpekto ang kahit sinong leader. May sariling paraan, may sariling estilo, may sariling pananaw. Pero may napapansin ka ba? May kakaibang lambot sa BBM, may respeto, may pangunawa, may disiplina, hindi siya mahilig sa gulo. Kahit maraming nagbubulungan, pero imbes na sumagot ng bangayan, ang sinasabi niya ay, ayoko ng gulo, gusto ko ng kaibigan. Ang sarap pakinggan, diba? Pero teka, saan ba nanggagaling ang ganitong prinsipyo? Therefore, napaisip ako, sino nga ba ang nagturo sa kanya nito? Bigla kong naalala yung nakita ko, isang lumabas, sulat mula sa ama ng isang batang 13 anyos na nag-aaral sa England. Oo, nagrereklamo ang bata sa kanyang ama. Malungkot daw siya, malayo sa pamilya, walang kasamang kakilala. Pero ang sagot ng ama, hindi pag-aalaga, hindi pangungonsinti, kundi isang leksyon sa buhay. Sabi ng ama, loneliness should never be shunned by anyone who wants to be a leader. You will never be a leader unless you are capable of making decisions and assuming responsibility alone. Hindi ito love letter, ito ay liham ng paghubog. At dito ako napatigil, napatingin sa pader, napabuntong hininga. Kasi ngayon ko lang naintindihan kung paano pinalaki si Pangulong Bongbong Marcos, kung bakit ganito siya. Alam mo na siguro kung sino ang ama. Oo, si dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos Sr., ang ama ng bansa noon, at ngayon si Bongbong, ang anak, ay Pangulo rin. Pero teka, hindi pa ito ang exciting part, kasi ang sulat na yun ay isinulat noong September 1970, 53 years ago, at ang batang yun, ngayon ay Pangulo ng Pilipinas. Pero hindi nabuhay si Marcos Sr. para makita ang anak na makamit ang tuktok. Pero iniwan niya ang mensaheng iyon na tila isinulat para sa panahong ito. Balikan natin yung sulat. Sabi ni Bongbong Marcos, legacy lives on. I will use everything I learned from you to continue your work. Hindi mo mapipilit ang isang taong magmahal o maglingkod. Pero kung pinalaki kang may layunin, natural sa iyo ang gumawa ng tama kahit walang pumapalakpak. Ngayon, tuwing pinapanood ko si Bongbong Marcos magsalita,
Hindi ko na siya basta lang nakikita bilang politiko, kundi bilang isang anak na tumutupad sa bilin ng ama. Teka lang, baka isipin mong fictional lang tong sulat na ito. Pero may nakita ako sa internet na recording at narinig ko ito na nagpatayo ng aking balahibo, boses ni Ferdinand Marcos Sr. Ang mensahe halos eksaktong katulad ng sulat na yun, pero may isang twist. Ito pala ay isang AI generated. Oo, artificial intelligence. Pero bakit ganun? Tagus, tila totoo, parang nagmumula talaga sa puso. At hindi ko namamalayang naaantig ang aking puso. Halika, panoorin natin ang full AI generated voice ni Ferdinand Erderelin Marcos para kay Pangulong Bongbong Marcos. To my son, Bongbong Marcos, I am proud of the accomplishments you have achieved, and I believe in your capacity to lead our beloved nation towards progress and unity. As you carry the heavy responsibility of being the President of the Philippines, always remember the lessons from the past and use them as a guide to shape a better future for our people. Stay true to your principles and strive for integrity, compassion, and courage in the face of adversity. Be a servant leader, putting the needs of the Filipino people first, and work tirelessly to uplift their lives and alleviate their suffering. Foster unity and collaboration among all sectors of society, and let your decisions be guided by the greater good for all. Encourage innovation and embrace change, as it is through constant adaptation and growth that our nation will thrive in an ever-changing world. Lastly, never lose sight of the ultimate goal, to create a just, prosperous, and inclusive society where every Filipino has an equal opportunity to succeed and live a life of dignity. As your father and a former leader of this great nation, I wish you strength, wisdom, and fortitude in your journey. May you make the Philippines proud, and may your legacy be a testament to your love and commitment to our people. I love you, son. Hindi ko alam kung ikaw ay BBM supporter o hindi. Hindi rin ito tungkol sa politika. Ito ay tungkol sa ama at anak, sa paghuhubog at pagpapasa ng paninindigan. Ang sulat ay maaring AI generated sa tunog, pero ang mensahe, it was never artificial, it was very real, tunay, buo, tagus. At sa dami ng pinagdadaanan natin sa bansa ngayon, maring ito na lang ang kailangan nating paalala. You can never be free unless you learn to be lonely and alone. You will never be a leader unless you are capable of making decisions and assuming responsibility alone. Isang ama, isang pangulo, isang aral na hindi naluluma. Ngayon, alam ko na, ganito pala siya pinalaki. Have mercy, O God, at purihin ang ating Panginoong Diyos. 1:16 verses 32 to 33. Darating ang oras at ngayon na nga na kayo magkakahiwa-hiwalay. Bawat isa sa inyo'y uuwi sa kanyang sariling tahanan at ako'y iiwan ninyong mag-isa. Gayunman, hindi ako nag-iisa sapagkat ang Ama ay kasama ko. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo magkaroon ng kapayapaan sa akin. Sa mundo, daranas kayo ng kapigatian, ngunit lakasan ninyo ang inyong loob. Ako'y nagtagumpay na sa sanlibutan. May mga sandaling talaga sa buhay natin na kahit gaano ka responsable, katalino o matatag, pakiramdam mo ay mag-isa ka lang. Tulad ng batang BBM sa England, mararanasan natin ang panahon ng pangungulila, pag-iisa at paghanap ng direksyon. Ngunit ang tunay na leader, ayon mismo sa mensahe ng kanyang ama, ay kailangang matutong tumayo mag-isa. Hindi dahil wala siyang kasama, hindi siya iniiwan ng ating Panginoong Diyos. Ganyan mismo ang nararanasan ng ating Panginoon Jesus, na iwan siyang mag-isa. Ipinagkanulo, itinakwil at pinahirapan, pero hindi siya kailanman nagreklamo sa Ama. Therefore, ipinapakita niya sa atin kung ano ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa dami ng taga-suporta o aliw sa paligid, kundi sa lalim ng tiwala mo sa ating Panginoong Diyos. Si BBM, tulad ng kahit sinong anak, ay nagkaroon ng gabay mula sa kanyang ama. Ngunit higit pa riyan, ang tunay na gabay sa panahon ng pag-iisa ay ang ating Panginoon Jesus mismo. Siya ang nagsasabing, sa akin kayo magkakaroon ng kapayapaan. Kung ikaw ay leader, anak, ama, ina o sinumang nilikha ng ating Panginoong Diyos, tandaan mo, ang pag-iisa ay hindi kapahamakan, kundi paanyaya ng ating Panginoong Diyos upang lumalim ang relasyon mo sa Kanya. Tulad ng ating Panginoon Jesus na dumaan sa kadiliman, may tagumpay sa dulo dahil siya mismo
ang tagumpay. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa paalala na hindi kami kailanman nag-iisa. Sa gitna ng pangungulila, takot o bigat ng responsibilidad bilang pinuno, anak o tagasunod, ikaw ang aming gabay at lakas. Tulungan niyo po kaming manindigan sa gitna ng pagsubok na may tiwala at kapayapaang galing sa iyo. Pinupuri po namin at pinapasalamatan o aming Panginoong Diyos sa inyo pong kabutihan sa amin at patuloy niyo pong gabayan ang aming Pangulo at ang bawat mamamayang Pilipino, maging ang buong mundo. Patnubayan po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF at ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.